Amen. Praise God. Well, ito mga nakaraang linggo ay alam ko inyo pong nasusundan ng ating mensahe patungkol sa ating pinanghahawakang pananampalataya sa Panginoon. Ano yung mga bagay na pinanghahawakan natin? At nagpapasalamat tayo sapagkat sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang kapahayagan, pag-aaral ng kanyang mga salita, tayo po ay talagang lumalago bilang isang mananampalataya. Amen po. At ito po yung dahilan kung bakit nandito po tayo. Tayo po ay sama-sama and we are here to just continue to just receive revelation, mga kapahayagan dahil nais natin na patuloy na maintindihan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ngayong hapon po, ay habang nananalangin po ako ng nais kong i-share sa inyo, konektado doon sa ating mensahe, along, mga nakaraang Sundays, ay ito pong buhay po natin, as we continue to grow, as we continue to believe, as we continue to trust the Lord, ay may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, no? May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Pero meron dapat tayong desisyon sa ating buhay na pipiliin mong magtiwala sa Panginoon kahit anong sitwasyon. Can you say amen? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Ang piliin ang magtiwala. Piliin ang magtiwala kahit sa mga panahon na ikaw ay nakakaharap sa mga pagsubok. At alam nyo po, sa realidad ng buhay, marami po tayo na mga karanasan at mga pagsubok at mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Hindi natin ito pinaplano. Hindi natin ito gusto. Pero ganyan po ang buhay eh. May mga bagay na nangyayari sa ating buhay na, nangyayari siya, it's either dahil sa desisyon ng iba, dahil sa iyong desisyon, o dahil sa gawa lamang ng kaaway. Pero ang tanong, ano ang iyong magiging kasagutan dito? Anong yung dapat maging response dito? At ang the best bilang isang mananampalataya sa gitna ng realidad ng mga pagsubok ay ang we choose to believe. We choose to trust the Lord. Kahit na sa panahon ng takot, kahit na sa mga panahon ng disappointment, mga panahon na hindi natin alam kung ano mangyayari, kahit na sa mga panahon na kung saan ay nandun ang discouragement, but you choose to believe and you don't want to give up. Malala ko po, ang sabi rito sa Mark chapter 5, basahin ko lang po rito sa verse 35 to 36, ito yung panahon na kung saan ay dala-dala ni Jairus ang ating Panginoong Hesus para pagalin ang kanyang anak. Pero sabi po rito sa Tagalog, verse 35, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo at ang sabi, patay na ang iyong anak. Huwag niyo na pong abalahin ang ating guro, sabi nila. Pero anong sabi doon sa verse 36? Ngunit nung marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ilang beses sa buhay natin na tayo ay nakaka-encounter ng mga masamang balita, negatibong balita, mga balitang magbibigay sa iyo ng takot, pero sa kabila ng may nagsasabi na impossible na ito, imposible na itong mangyari, meron namang salita ang Panginoon na nagsasabing, huwag kang matakot. At yan din po ang nais na sabihin ng Panginoon sa iyo. Sa iyong sitwasyon ngayon, sa iyong challenges ngayon, huwag kang matakot. Ano dapat mong gawin? Manampalataya ka lamang. Magtiwala ka lamang.
Yan po ang dahilan kung bakit tayo ay tinawag na mananampalataya. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ay tinawag na believers. Believers are people who believe. Believers are people who trust the promises of God. And again, hindi natin pwedeng sabihin walang problema, hindi natin pwedeng sabihin walang pagsubok, pero sa gitna ng pagsubok, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ngayong hapong ito, itong mensahe sa iyo ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa sitwasyon mo, huwag kang matakot, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Can you say amen? Mark chapter 9, isa rin po itong pagkakataon at ito ay napakagandang senaryo na pwede nating ihambing din minsan sa ating sitwasyon. Ano po? At kung nakakaharap ka man ng anumang uri ng pagsubok at imposible, ay puntahan natin itong senaryong ito sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Mark chapter 9, verse 14. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo silang sinalubong at binati siya. At tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Verse 17, sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang spirito at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang spirito. Ngunit hindi nila ito mapalayas. So nandito yung isang sitwasyon ng isang tatay na kung saan ay meron siyang kinakaharap na isang pangyayari sa buhay ng kanyang anak with expectation na kapag ito'y dadalhin niya sa mga disciples ni Jesus, siya'y mapapagaling, yung kanyang anak. Ngunit sabi nga dun sa verse 18, hindi nila mapalayas itong masamang spiritong ito. How many times sa buhay po natin na meron po tayong expectation pero hindi po siya nangyayari? Hindi po ba? May mga bagay tayong inaasahan at ine-expect pero hindi ito nangyayari sa buhay natin. Ang sabi dun sa verse 19, at sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? At hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin nyo rito ang bata. So itong rebuke na ito is actually directed hindi po sa tatay, hindi po sa anak, kundi sa mga disciples. Sapagkat ito po ay isang pagbibigay ng paghamon na kapag tayo ay disipulo ng ating Panginoong Hesus, lahat ng ating gagawin ay gagawin natin ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa performance. Hindi para magpa-impress tayo, kundi ito'y gagawin natin dahil sa pananampalataya. Verse 20, at dinala nga nila ang bata sa kanya, nang si Jesus ay makita ng spirito, biglang pinapangisay nito ang bata, at ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Verse 21, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po nung maliit siya, tugod niya. Verse 22, gusto po siyang patayin ng masamang spirito. Madalas inihagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo. Now, ito po yung nagiging sitwasyon sa isang taong may expectation
sa mga disipulo ni Jesus, pero hindi nangyari. Kaya tuloy, yung kanyang expectation ay napalitan ng disappointment. Napalitan ito ng pagdududa. Napalitan ito ng paniniwalang hindi ko alam kung mangyayari ito, hindi ko alam kung ito ay maaayos, hindi ko alam kung ito ay magagamot, hindi ko alam kung may magagawa ang Diyos dito. Mga kapatid, yan din po ang paalala sa atin. Huwag niyong ibase ang inyong pananampalataya sa kakayanan ng Diyos dahil lamang hindi nangyari ang inyong ine-expect. Huwag niyong ibase ang inyong pagtitiwala at ang inyong kaalaman patungkol sa pagkilos ng Diyos dahil lamang sa disappointment na nangyari sa inyo sa nakaraan. Sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ngunit, hindi naman po natin talaga mabiblame naman yung tatay. Na-disappoint siya. Nag-fail yung kanyang expectation. At maraming beses sa buhay po natin, ganyan po ang nangyayari. Ang nais ng kaaway, ma-disappoint ka na mag-disappoint, ma-discourage ka na ma-discourage, para nang sa ganoon, pagdudahan mo kung kaya ng Diyos na matulungan ka. Lagi kang magkakaroon ng pag-iisip na kaya ba ito ng Diyos. Kaya sabi niya rito, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ano sabi ng ating Panginoon sa verse 23? At ito po yung nais ko pong bigyan natin ng malaking pansin sapagkat ito po yung emphasis ng kwento. Kung may magagawa ako, isang tanong. Anong ibig sabihin? Kinu-question mo ang aking kakayanan? Di ba mga kapatid? Ilang beses sa buhay po natin na para bang may pagkakataong kaya ng Diyos to? Kaya niya kayang ayusin ang problema ng aking pamilya? Sino po rito ang nakarating na dun sa puntong yun na kaya pa kaya ng Diyos na ayusin ang aking relasyon, ang aming relasyon? Kaya pa kaya ng Diyos na ako'y pagalingin? Hello mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Okay? Di ba? Ilang beses po natin, minsan, lahat po tayo ay pumupunta sa ganung punto. Kung may magagawa ako, yun ang ibinalik na tanong ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo, kalimitan, ang ating Diyos, kapag siya ay nagtatanong, hindi dahil sa hindi niya alam, no? Kundi kapag nagtatanong siya, ay ibinabalik niya sa iyo ang kaalaman o ang direksyon ng pagkaalam sa kanyang. Katulad nung si Adan, siya ay nagkasala, nagtago. Anong sabi ng Panginoon? Adan, nasaan ka? Di ba? Di ba ang ating Diyos ay alam niya lahat? Bakit naghahanap siya? Di ba? Hindi niya tinatanong dahil hindi niya alam. Tinatanong niya sapagkat nais kanyang turuan. Can you say amen? At ngayong hapong ito, ganun din ang nais na sabihin ng Panginoon sa inyo. Sabi niya, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus. Ano po yung sunod na sinabi ng ating Panginoong Jesus? Sabay-sabay nga po nating basahin. Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Can you say amen? Mangyayari ang lahat sa sino man. So yung question ng kakayanan ay hindi dahil sa hindi kaya ng Diyos. Ang question dapat doon ay kung kaya mong manampalataya. Kung kaya mong magtiwala sa Panginoon. Kung kaya mong pagtiwalaan kahit na ikaw ay ilang beses na na-disappoint, na-discourage, at kahit ilang beses na ikaw ay hindi nangyayari yung ine-expect mo. Kahit ilang beses na yung timing mo ay hindi natutupad. Sapagkat hindi naman sumusunod ang Diyos sa sarili nating timing. Sumusunod siya sa kanyang timing. Can you say amen?
Hindi naman gumagawa ang Diyos base sa ating pangangailangan. Hindi gumagawa ang Diyos base sa ating pagmamakaawa. Hindi kumikilos ang Diyos dahil sa ating pagbeg sa Kanya. Kumikilos ang Diyos base sa ating pananampalataya sa Kanyang kakayanan. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Alam niyo, sa totoo lang, yan po ang dapat nating laging tandaan. God is not moved by your need. God is moved by your faith. Can you say amen? Okay? Kaya sabi niya rito, mangyayari ang lahat sa sino mang maipananampalataya. Verse 24, agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan ninyo akong madagdagan ang aking pananampalataya. Tingnan niyo po yung kanyang declaration. Unang-una, naniniwala po ako sa inyo. Is a declaration of faith, but it's also an admission of lack of faith. Di ba? Naniniwala po ako. Tulungan niyo lang po ako sa aking pagdududa. Can you say amen? Di ba? At dito, nagpapakita naman na kahit na tayo po ay nagkakamali or kulang yung ating pagtitiwala, handa naman ang Diyos na kumilos. Makita lang natin yung ating pagkukulang. Can you say amen? At kikilos naman ang Panginoon. Ang sabi ng Ama, tulungan niyo po ako. Yan po ang nais ko pong maging direksyon natin bilang isang mananampalataya. Na bagamat mayroon tayong pagdududa minsan, may mga pagkakataon na hindi po tayo, kumbaga makapaniwala na sasagot pa ang Panginoon sa sitwasyon na yon. Pero nare-realize natin na mali pala yon. Pero kapag sinabi natin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako na magtiwala. Ito po yung sabi po doon sa Hebrews chapter 11, verse 3. Ano nga ba ang pananampalataya? Ano nga ba itong pagtitiwalang ito? Babasahin po natin sa Hebrews chapter 11 verse 3 sa Amplified. Sabi niya rito, by faith, that is an inherent trust and enduring confidence in the power, wisdom, and goodness of God. Yan po ang meaning ng faith. Yan po ang meaning ng pananampalataya. Ano po yon? Sabi nga po natin, inherent trust. Ano po yung inherent trust? Ito po yung built-in or ito po yung foundational inbuilt na pagtitiwala mo sa Panginoon na hindi ito matitinag. Intrinsical. Ibig sabihin, talagang it's part of your nature. It is an inherent trust. Ano pa yung isa? Enduring confidence. Ang pananampalataya daw po ay you will never give up. You will never quit. It is unshakable and daunted. Stable, resilient, and immovable. Can you say amen? Yan po ang pananampalataya, yung enduring confidence. Hindi lang yung inherent trust, which is stability, but enduring confidence, kundi kahit na sa gitna ng pagsubok, mananatili ka. In the power, which is God is able, God is almighty, He is El Shaddai, meron siyang plano, nagtitiwala tayo sa kanyang soberenya, nagtitiwala tayo sa kanyang kakayanan. And not only in His power, but in His goodness. So ang faith daw po is an inherent trust and enduring confidence in the power and in the wisdom and in the goodness of God. Kaya naman pag nagtiwala po tayo, nagtitiwala tayong may kakayanan ng Diyos. Can you say amen? Pag nagtiwala tayo, nagtitiwala tayo na matalino ang Panginoon. Mas matalino siya kaysa sa atin. Mas matalino siya kaysa sa mga plano natin. At kung nagtitiwala tayo, ang ibig sabihin, nagtitiwala tayong mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, He's willing to help you. He's not going to punish you. Hindi Kanya pinapahirapan, kundi ikaw ay Kanyang tinutulungan. Can you say amen? Yan po ang pananampalataya.
na kapag sa iyong pananampalataya at sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, hindi ka natitigatig sa gitna ng pagsubok. Alam niyo, pati yung pananampalataya, ito po ay hindi lamang basta sarili mong gawa. Ito po ang maganda doon. Kaya nga yung sinabi ng tatay na pwede natin i-identify yung sarili natin doon. Naniniwala ako, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po akong magtiwala. Tulungan niyo po akong manampalataya. Pwede na po nating idasal yun. Pwede nating ihingi yun sa Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi nga roon, looking unto Jesus the originator. Sabi nga po natin, originator. So, ibig sabihin, siya ang pinagsisimulan ng pananampalataya. Sa Kanya nanggagaling pati ang pananampalataya. Nang ibig sabihin, pati yung ating kakayanang magtiwala ay ibinibigay ng Panginoon sa atin. At siya rin po ang perfecter of faith. We look unto Jesus as the one who gave us the faith, and we look unto Jesus as the one who perfects our faith. Sabi sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Sa Kanya nakasalalay. So ibig sabihin, ang ating pananampalataya, hindi lamang pananampalataya nang gagaling sa ating kakayanan. Can you imagine that? Pati yung iyong pagtitiwala sa Diyos, tutulungan Kanya magtiwala. Bibigyan Kanya ng kakayanan para magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Sa ating pagtitiwala, ibig sabihin, ay dito natin na-access yung Kanyang pagkilos sa atin. Kaya naman, sabi po doon sa Philippians chapter 2, verse 13, sa Amplified, for it is not your strength, but it is God. Sabi nga po natin, it is God. It is God who effectively at work in you. He's at work in us, both to will and to work. That is, ano yon? Strengthening, ano pa? Energizing and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Can you say amen? It is not ours. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So pati yung ating yung kaparaanan kung paano natin ma-access ang pagkilos ng Diyos, tinutulungan din tayo. Hindi natin sinasabi, kailangan ko magtiwala. Of course, it has to come to your decision. You have to choose. You have to decide. Lord, I will trust you. Katulad na sinabi ng tatay, naniniwala po ako. Tulungan niyo po ako. Mga kapatid, ngayong hapong ito, yun din ang nais ng Panginoon sa inyo. Magkaroon kayo ng desisyon na piliin niyo magtiwala kahit na hindi niyo maintindihan kung anong nangyayari. Kahit na minsan imposible yung inyong kinakaharap. Kahit na minsan kayo ay disappointed sa nangyayari, piliin niyong magtiwala sapagkat sa pagpili niyo ng pagtitiwala, bibigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon upang magpatuloy na magtiwala at lumakad sa Kanya na may pananampalataya. Can you say amen? Dahil hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya pababayaan lamang doon na gumagapang sa hirap. Isa rin pamamaraan kung paano matutulungan ng iyong pananampalataya. Romans chapter 10, verse 17. So faith comes from hearing. Hallelujah. And hearing what? The word concerning Christ. Kaya nga, ang sabi dun sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, or the Word is God. So ibig sabihin, kung gusto nyo pong lumakas pa yung inyong pananampalataya, piliin nyo ang inyong pinapakinggan. Sino-sino ang inyong pinapakinggan? Saan kayo nakikinig ng katotohanan? Ano ang mga
avenue para nang sa ganon makarinig kayo ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Sino ang inyong pinapakinggan? Ang balita ba sa radyo? May radyo pa ba ngayon? O ang balita sa social media? Sino ang ating pinapakinggan? Mas pakinggan po natin ang salita ng Panginoon sapagkat sa pakikinig ng salita ng Panginoon, diyan po magpapalakas ang inyong pananampalataya. Can you say amen? If we are willing to obey, if we are willing to listen to the Word, God will help us. God will give us the ability to believe. So the word I believe, sabi nga nung tatay, I believe, help me in my unbelief. So choose to believe. Choose to hear the Word. Choose to trust God. Piliin po natin magtiwala sa Panginoon. Piliin nating paniwalaan kung anong sinasabi niya, kung sino tayo sa Kanya. Choose to believe who you are in Him. Ilang linggo pong pinag-aaralan ko tungkol sa identity, hindi po ba? At minsan, napakadali pong basahin ng Bible, pero ito ba ay talagang ina-identify mo yung sarili mo doon? Katulad ng Ephesians chapter 1, verse 1 to 14. Basahin po natin dito, sumulan po natin sa verse 3. Nasabi rito ng Apostol Pablo, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit. Pinagkalooban na. Ito pa po ba ay pinaniniwalaan mo at ina-identify mo ang iyong sarili doon? Pinagkalooban ka ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Sabi ron sa verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili niya na tayo. So hindi ka aksidente. Pinili ka niya. Can you say amen? Ano pa yon? Ang sabi niya rito sa verse 4, yun nga, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin. Verse 7, tinubos niya tayo kay Kristo. So pinili tayo, pinagpala tayo, pinili tayo, at tinubos tayo. Mga katotohanan minsan, lagi po nating naririnig, pero sa mga pang-araw-araw na buhay natin, ina-identify po ba natin ito? Hindi po ba? Ina-apply po ba natin ito? Nilalakaran po ba natin ito? Ika'y pinili. Hindi ka aksidente. Can you say amen? Ikaw ay pinagpala. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ikaw ay tinubos. Hindi ka kailanman masisira at mawawasak ng kaaway kailanman sapagkat ikaw ay tinubos na ng Panginoon. Can you say amen? Okay? Ano pa yung sabi niya rito? Verse 7, tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So hindi ka na dapat lumakad ng may condemnation. Hindi ka na dapat lumakad ng mga pag-aatubiling, naririnig kaya ako ng Diyos sa aking mga panalangin? Pinatawad ka na ng Panginoon. Well, of course, pag ikaw'y nagkamali, pwede ka naman humingi ng tawad sa Panginoon. Pero ang ibig ko sabihin dito, ang iyong katatayuan ay isang pinatawad na anak ng Diyos. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay binayaran na. Amen? Verse 8, sabi niya rito, verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ano pa yung ginawa niya? Verse 9, ipinaunawa sa atin ng Diyos.
So ikaw ay pinagpala, ikaw ay tinubos, ikaw ay pinatawad, ano pa? Ikaw ay binigyan ng kaunawaan kung ano ang nais ng Panginoon para sa iyong buhay. Verse 11, kami ay pinili ng Diyos. Glory to God. Ano pong ginagawa ko rito? Sinasabi ko lang po sa inyo kung ano ang inyong katatayuan na dapat ninyong piliing paniwalaan. Maraming beses po kasi, mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng kaaway o sinasabi ng mundo kaysa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano pa sabi rito? Verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong banal na Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, hindi ka lang pinagpala, hindi ka lang tinubos, binigyan ka pa ng guide. Sino yon? Ang banal na Espiritu. So, ang tanong, pinaniniwalaan mo ba ito? Pinaniniwalaan ba natin na kasama natin ang banal na Espiritu sa araw-araw? Pinaniniwalaan ba natin na kaya tayong gabayan ng banal na Espiritu sa atin? Kaya nga po, you choose to believe on this. Halimbawa, sa bawat araw, pagbangon mo pa lamang ng umaga, ay i-recognize mo na may persona. Hindi puwersa, ha? Hindi puwersa, may persona na handang makipagniig sa iyo at handang bigyan ka ng katalinuhan sa anumang gagawin mo sa araw na ito. At sino yon? Ang banal na Espiritu na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Choose to believe that. Instead of choosing to believe fear or confusion, choose to believe na may banal na Espiritu na nag-guide sa akin. Can you say amen? Kayo ay nais na tulungan ng Panginoon. Choose to believe His promises. Ako po'y mag-wrap up na rito. Pero nais ko pong basahin itong Hebrews chapter 4, verse 1 to 3, Amplified Bible. Sabi niya rito, therefore, while the promise of entering His rest still remains and is freely offered today, let us fear, in case any one of you may seem to come short of reaching of it, or think that he has come too late. Verse 2, for indeed we have had the good news. Meron na tayong pangako. Meron ng salita ng Panginoon na itinuro sa atin. Just as the Israelites, also with the good news of the promised land, came to them. But the message they heard did not benefit them. Hindi raw naging pagpapala sa kanila. Bakit? Because it was not united with faith. Yun po ang malaking pagkakamali ng mga taga-Israelita na siyang naging example po sa atin, na pwedeng mangyari po sa atin. Alam niyo po bang mayroong ipinangako ang Panginoon sa iyo? Meron siyang nakatakdang pagpapala para sa iyo. Ang problema, may mga pagkakataong hindi mo ito mararanasan dahil hindi mo ito pinaniwalaan. Dahil hindi ka nagtiwala sa Kanya. Ang sabi rito sa verse 4, for we who believe, that is, we who personally trust and confidently rely on God, enter that rest. Ibig sabihin, pag tayo ay pumasok sa pananampalataya, tayo ay pumapasok sa pagpapahinga. Sino po rito ang gusto mamahinga sa presensya ng Panginoon? Hindi ko ibig sabihin mamahinga doon sa, mag-rest in peace doon sa... Yung iba dyan, namamahinga na yata, nakikita ko,
No, but seriously, sino po rito ang gustong lumakad sa kanyang pananampalataya na may kapahingahan, may kapayapaan, may kagalakan, walang kinakatakutan, sapagkat makapangyarihan ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan? Piliin mo magtiwala. Amen? Piliin natin magtiwala sa Panginoon. Ngayong linggong ito, may mga bukas, sigurado yun. Baka mamaya, meron pa kayong paglabas nyo dito sa church. May mga pagsubok na pwede kayong mapagdaanan. Pero mas piliin nyo magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi Kanya kailanman iiwanan. Can you say amen? Hallelujah. Tayo po tumayong lahat. Basahin ko lang po yung Hebrews chapter 11, verse 1 sa NASB. Now, faith is the certainty. Sabi nga po natin, certainty. Faith is the certainty of things. Glory to God. Pag mayroong pananampalataya daw sa tayo po ay may kasiguraduhan sa mga bagay na ating inaasahan. Ngayong araw na ito, magkaroon po tayo ng pagdidesisyon, magtitiwala ako sa Panginoon. Amen? Ano man ang iyong kinakaharap ngayon, nais kong sabihin sa iyo, piliin mo magtiwala sa Panginoon. May mga bagay na hindi mo naintindihan, pero hindi mo nakikita, kumikilos ang Panginoon. Meron na siyang ginagawa. Piliin mo magtiwala sa Panginoon. Huwag kang sumuko. Huwag kang tumigil. Pasasaan ba't makikita mo yung kasagutan sa iyong ipinapanalangin? Meron nga nagsasabi, the more na parating na ang iyong ipinapanalangin at pinagtitiwalaan o yung iyong binibilieve, the more na lumalakas yung pressure ng pagkilos ng kaaway. Huwag kang sumuko sapagkat ilang metro na lang, nandyan na yung breakthrough para sa iyo. Can you say amen? Marami, sumusuko, mga 2 meters away na lang, oh. Yung breakthrough niya, 2 meters away na lang. Eh dahil nga sa sobrang pressure, tumalikod na lang. Di ba? Hindi mo alam, ilang metro na lang, nandiyan na yung breakthrough ng Panginoon. Hindi mo alam, ilang araw na lang, mababayaran na yung utang mo. Hindi mo alam, may mga bagay na hindi mo inaasahan, pero biglang mangyayari na lang sa iyo. Can you say amen? Choose to believe. Can you say amen? Dahil mayroong plano ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga pangako sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng paalala ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang amin pong kahinaan, minsan dumarating kami sa puntos na ayaw na po namin magtiwala dahil napapagod na po kami. O dahil na ilang beses na po kami nadidisappoint or ilang beses na po kami nakakaranas ng mga disappointments or discouragement. Pero ngayong hapong ito, nagdidesisyon po kami. We will choose to believe. Pipiliin po namin magtiwala. Pinapanalangin ko ang sino mang narito ngayon na maaring masasabi nilang dumating yung punto na gusto na nilang sumuko. Nalangin ko po, Panginoon, na palakasin mo ang kanilang pananampalataya sapagkat mula sa iyong mga salita, sinabi mo sa amin, ikaw ang nagpasimula at ikaw rin ang tatapos sa aming mga buhay. Ikaw rin ang tatapos sa iyong mga plano na iyong sinimulan sa aming mga buhay. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng confirmation sa amin at nagpapaalala sa amin, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko, makikita mo at mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyo. Habang lahat ay nakapikit at nakayuko, nais ko rin pong bigyan ng pagkakataon ang sino man. Kung ito yung unang pagkakataon na naka-attend ka siguro dito sa church or nanonood ka sa live stream at nais mong
magdesisyon, gusto kong maghari ang Panginoong Hesus sa puso ko. Gusto kong isuko ang aking buhay na sa Kanya. Gusto kong magtiwala na sa Panginoon. Gusto kong ibigay ang aking buong buhay sa Kanya. At kung ikaw yon, ngayong hapong ito, ay nais ng Panginoon na buksan mo ang iyong puso at manalangin ka ng pagtanggap sa Kanya. Habang lahat ay nakayuko, nakapikit, kung ikaw yon, pwede mo itaas ang iyong kanang kamay at sasamahan kita sa panalangin. Meron po ba? Nais niyang isuko ang kanyang puso, ang kanyang buhay sa Panginoon? Hallelujah. Amen. Praise God. Amen po. Amen. At doon sa online, sa live stream po natin, kung ikaw ay nanonood ngayon at nangungusap ang Panginoong Hesus sa iyo at sinasabi niyang buksan mo ang iyong puso, naghihintay lang ako rito. At ako'y papasok sa iyo, kay aking patatawarin, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw yon, sumabay ka sa panalangin ito, lahat po tayo, panalangin po natin at sabihin po natin, Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso, sinusuko ko ang aking buhay, at ako'y nagtitiwala sa inyo. Salamat sa kapatawaran na aking pong tinatanggap ngayon. Salamat, Panginoong Hesus, namatay ka dun sa krus para sa aking kaligtasan. Ngayong araw na ito, idinideklara ko, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking Panginoon. Tulungan niyo po ako sa aking paglalakbay na nagtitiwala sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.